The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Napaisip si Liu Fengmang kung dapat ba niyang sabihin kay Guling ang totoo. Pero dahil di pa rin niya alam kung sino talaga ang traidor sa past life niya, pakiramdam niya delikado kung aamin siya ngayon. Kaya ang naisip niya na lamang ay magpatuloy sa katauhan niya. Hinawakan niya sa balikat si Guling at pinanindigan na lamang ang mga paratang sa kanya. Pagkarinig nito, biglang sumulpot si Yu at Shi at agad siyang tinali. Nagsisisi si Liu Fengmang kung bakit kailangan niyang sirain ang image niya ng ganun. Pero at least, bukod sa ligtas pa rin ang sikreto niya, ay makakapag-imbestiga pa rin siya. Habang kinakaladkad ang ating bida, tinanong ni Yu si Guling kung naniniwala pa rin ba siyang si Liu Fengmang ay may kaugnayan sa master nila. Sabi ni Gu, noong una akala niya oo, pero kung ganun pala raw ang ugali ni Liu Fengmang, ay imposible siyang maging ang master nila. Pero sa ngayon, mas mahalaga nga raw na pagtuunan nila ng pansin, ay ang maghanda para sa D-Class Promotion Tournament. Ilang araw ang lumipas, ay dumating na ang araw ng tournament. Ang grupo ay bumiyahe sakay ng mga baboy. Excited si Shi, pero since first time niyang sumakay, ayun nagkabukol ng wala sa oras. Nagsorry si Gu kasi hindi niya naayos ang mas maayos na transport, kapos talaga sila sa budget. Habang naglalakbay papunta sa examination center, ramdam ng lahat ang kaba. Pinaghirapan nila to, at ngayon, magkakasama na ang iba't ibang plane factions sa competition island. Normally, 4 hanggang 5 factions lang ang sumasali kada taon. Napansin bigla ni Liu Fengmang na may sumusunod sa kanila. Akala niya may problema. Pero yun lang palang ship girl na nakasalubong nila dati. Matagal na pala siyang sumusubaybay kay Liu Fengmang, pero tuwing kakausapin siya ni Gu, nagtatago lang siya at natatakot. Ayon kay Gu, mukhang mahiyain lang talaga ang babae, at wala namang dapat ipag-alala. Pagdating nila sa examination center, laking gulat nila sa dami ng tao. Pag-akyat sa registration desk, agad silang binastos ng ibang participants. Naiinis na si Shi, pero pinakalma siya ni Gu, at wag na lang daw pansinin. Laking gulat ni Gu nang makitang ang examiner ay si Master Li, isang dati niyang kaibigan. Masaya rin si Li na makita siya, pero nagtataka si Gu kung bakit ang daming sumali ngayong taon. Ipinaliwanag ni Li na mula nang bumagsak ang Lingxiao Pavilion, maraming criminal factions ang nagnakaw ng resources nila. At dahil doon, nakasali ang mga ito sa promotion exam. Naglakas loob pa ang mga magnanakaw na insultuhan ng pavilion, pero pinatigil sila ni Lee. Inamin din niya na 8 slots lang ang available, kaya kung gusto ng pavilion na makasali, kailangan muna nilang lumaban at manalo. Nagtawanan ng ibang factions, tingin nila, sobrang hina ng grupo ni Gu para makipagsabayan sa kanila, lalo na ang dalaga. Pero biglang humarap si Liu Fengmang at tinanong kung aling factions ang nagnakaw sa kanila noon. Sabi ni Gu, ang grupo ng Hongfu, Guangxia, Xiangnan, at Yayang ang may mga kasalanan. Tinawag ni Liu Fengmang ang pangalan ng mga ito, lalo na ang Hongfu, na pinamumunuan ni Wang Fuji. Naalala niya na ilang taon na ang nakaraan, nanlumo ang Hongfu faction at humingi ng tulong sa Lingxiao Pavilion. Dahil sa yumaong master, nabuhay ulit ang faction nila. Pero ngayon kung makaasta akala mo walang mga utang na loob. Agad kinontra naman ito ng kupal, at normal lang daw ang magnakaw, lalo na kung may pagkakataon. Nadismaya si Liu Fengmang sa pagiging walang hiya ni Wang, pero sa isang banda, mas madali na para sa kanya na gumanti. Tinawag niya si Teddy, at nagulat ang lahat nang makita itong level 8 na pala. Akala nila, wala nang malalakas na alaga ang pavilion. Tinawanan nga lang ito ni Wang at sinabihan ang grupo niya na huwag matakot. Pero wala ring nagawa ang pets nila nang biglang lumabas si Cactus at winasak ang buong grupo gamit ang vines. Sinamantala ni Teddy ang pagkakataon, at umihi kay Wang. Pero hindi lang basta ihi, poison pito, kaya ilang sandali lang, na-paralyze si Wang. Tinawag ni Wang ang ibang factions para tumulong, pero laking gulat niya, lahat ng miyembro ng pavilion, naka-upgrade na ang pets. Mabilis nilang napabagsak ang ibang kalaban. Hinawakan ni Liu Fengmang si Wang sa kwelyo at sinabing kailangan nilang ibalik ang lahat ng ninakaw nila, at may 200% interest pa. Sa takot ay agad nagsorry ang mga leader ng kalaban. Lalo na si Wang na namayolet na ang bibig, kaya naman iniutos na ng ating bida kay Teddy na gamitin ang Detox P para gumaling na ang kupal.
Na-impress si Lee sa ipinakitang lakas ng pavilion. Dahil tinalo nila ang 4 na factions, automatically qualified na sila sa tournament. Ang 3 factions na papasok ay ang Lingxiao Pavilion, Wango Gate, at Baimu Study. Biglang napansin ni Shi na nandoon din si Su, at laking gulat niya na miyembro pala ito ng Baimu Study. Akala ni Liu Fengmang ay walang faction si Su, hanggang sa magmayabang na nga itong natural lang naman para sa malalakas gaya niya na kunin ng ibang grupo, sabay nagulat sa bilis ng pag-level up ni Liu Fengmang mula noong huli silang nagkita. Habang nag-uusap, inamin ni Su na malakas talaga ang grupo ng ating bida, kaya tinanong niya kung pwede ba silang mag-alyansa. Pagkarinig nito, biglang sumingit ang leader ng Wangu faction at nag-alok din ng alyansa, perfect chance daw para makipag-partner sa malalakas. Pero si Su, agad itong ni-reject, kasi para sa kanya, masyadong mahina ang mga taga-Wangu faction. Dahil dito, uminit ang ulo ng kalbo. Si Liu Fengmang naman, piniling wag na makisawsaw, ayaw na niyang makabuo ng bagong kaaway bago pa man magsimula ang tournament. Pero bago pa lumala ang bangayan, nagsalita na ang master ng Baimu Study at pinatigil si Su. Nagulat si Liu Fengmang nang makita na matandang babae pala ang master ng Baimu Study, pero ramdam niya ang lakas nito, kaya hindi niya ito minaliit. Maya-maya, tinawag na lahat ng participants, kailangan na raw nilang pumunta sa Tournament Island. Dumating ang mga cat fans, ang mga giant flying pets na magsasakay sa kanila. Kinabahan si Yu, first time kasi niyang sasakay ng ganito kalaking pet, di tulad ng iba na sanay na. Pagdating sa isla, sinalubong sila ng isa pang examiner na si Lu. Nagulat siya nang malamang kasama sa tournament ang Lingxiao Pavilion. Ipinaliwanag ni Lee na si Guna ang bagong master at balak nilang ibalik ang dating ganda ng pavilion. Excited si Lu, dati raw ay fan siya ni Master Fan at hanga siya sa kung paanong tinayo at pinatibay nito ang pavilion noon. Nakakalungkot lang daw na bumagsak ito matapos mamatay ang master nila. Sabi ni Go, gagawin nila ang lahat para muling buhayin ang pangalan ng pavilion. Masaya si Lu na marinig ito, kaya binati niya sila ng good luck. Sa di kalayuan, naiinggit ang leader ng Wangu faction, hindi raw patas at obvious ang favoritism sa Lingxiao Pavilion. Kaya mukhang mas mainam daw nakakampi niya ito mahirap na. Ilang sandali pa, tinipon ni Lu ang lahat at ipinakita ang bagong gear para sa tournament, isang bracelet na galing sa ulo ng Consonance Pet. Ipinaliwanag niyang ginagamit ito para i-monitor ang bawat kalahok sa real-time at may 3 simpleng rules. Una ay dapat suot lagi ang bracelet. Pangalawa ay bawal mahulog sa tubig, kundi ay automatic disqualified. Pangatlo ay bawal umatake sa mga sumuko na. Violation sa alinman dito katumbas ay recta disqualification. Pagkatapos, dinala na ang lahat sa kani-kanilang starting points. Habang paalis na si Lu, sinabihan pa niya si Gu na umaasa siyang magbabalik ang glory days ng pavilion. Samantala, dumating na sa examination center ang Bai family. At si Bai Tanshu nga ang magiging supervisor ng tournament na ito. Kasama rin niya ang nakababatang kapatid nito na gusto lang daw manood. Si Lu naman, may duda sa Bai family, kasi may chismis na sila raw ang dahilan ng pagkamatay ni Master Fan. Agad kinontra ito ni Tanshu, at sinabing kahit magkalig sila noon, never raw nilang ginusto na patayin si Master Fan. Sa totoo lang, nasubukan pa nga raw niyang makalaban si Master Fan dati, at kahit pareho silang bata, sobrang lakas raw talaga ni Master Fan. Wala siyang nararamdamang inggit, puro respeto lang para rito. Di nagtagal ay sinimulan na nila ang paligsahan. Biglang nagbago ang buong isla, lumitaw ang malawak na arena. Naka-activate na rin ang lahat ng Consonance Pets para ma-monitor ang players. Isa sa mga Consonance Pets ay nasa tuktok ng bundok at biglang nagkalat ng 500 glowing orbs sa buong isla. Ipinaliwanag ni Lee na bawat orb ay may puntos. Kapag umabot na sa 300 orbs ang nakuha, lilipat na sa next phase ang tournament. Akala ni Shi ay masyadong madali ang challenge. At nang idikit niya ang orb sa bracelet, biglang na-absorb ito at nadagdagan ng points, mukhang legit nga raw. Nakakita ulit si Shi ng isa pang orb, pero naagaw ito ng isang golfer pet at tumakbo palayo. Nakita rin nila na halos lahat ng orb, unti-unti nang kinukuha ng ibang teams. Dahil dito, nagplano agad si Liu Fengmang. Simple lang ang goal, kailangan nilang makakuha ng at least 20 orbs para makasigurong papasok sa next phase.
Kung 4 silang kukuha, kailangan lang nila ng tigli 5 orb bawat isa. Magkikita na lang ulit sila pagtapos na ang phase. Samantala, naglakad sina Tanshu at Linsu sa control room. Namangha si Linsu sa bilis ng ibang teams. May isang ang team na may 18th orbs agad. Napansin nila na may red mark ang bracelet nila, ibig sabihin, tinanggal nila ito, at sinamantala ang loophole sa rules, basta may suot ito ulit sa loob ng 3 minutes, ay di sila madi-disqualify. Ginawa ng Tian Sect ang technique na to, ipinahawak nila ang bracelet sa mga pets para mas mabilis makapag-collect. Mukhang epektibo, hanggat biglang dumating si Sheng Liao, dala ang mga pet ng Tian Team, at pinulbos silang lahat. Sa monitoring system, nagulat si Linsu nang sabay-sabay na na-eliminate ang buong Tian Sect. Sabi ng system, hindi raw nila naisukbit ang bracelet sa tamang oras. Pero duda si Lee, sobrang talino ng team na yun para magkamali ng ganun. Kaya nagpadala siya ng examiners para mag-imbestiga. Sa kabilang banda, abala si Liu Fengmang sa pangungulekta ng orbs kasama si Teddy at Cactus. Pero may team na nakakita sa kanila, kaya nagkubli siya. Napansin niyang galing ito sa Hongluan Sect, kung saan kabilang ang nanlibre sa kanya dati. Biglang lumapit si Teddy at nilaplap ang isa sa mga babae sa team. Nagulat ang babae, kilala niya si Teddy, na aso nga raw ni Liu Fengmang. Alam niyang malapit lang ang ating bida kaya tinawag niya ito. Sa kabilang parte ng isla, nakakuha na ng orb si Guling, pero biglang inatake siya ng isang sect, at isa sa kanila ay si Duanye. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko ay.